Ang anak ko pong lalaki ang nag-ubos ng buong bank account ko at isinama ang asawa niya at ang biyenan niyang babae sa Roma. Ngumiti lang ako sa sarili ko at makalipas ang 3 araw. Tumawag siya sa akin habang umiiyak. Nay, anong ginawa mo? Kumpleto na ang paghihiganti ko. Ang araw na pinakakailangan kong huminga ng malalim ay siya ring araw na kinuha ng anak ko ang bawat sentimo ko nang walang ni isang sulat na iniwan. Si Elena Ellie Santos ay natulala ng matagal. Naupo siya sa lumang upuan na tela na suot-suot na. Yung binili niya noong 7 taong gulang pa si Jason. Gamit ang unang disenteng sweldo niya sa paglilinis ng mga bahay sa Beverly Hills. Sa harap niya, nagliwanag ang screen ng cellphone na may notification na nagpatigil ng dugo niya. Available balance, 0. Binasa niya ulit at ulit, at sa pang-4 na beses. Nanginginig ang mga kamay niya, hindi dahil sa katandaan kahit 68 anyos na siya at malakas pa, kundi dahil sa mas malalim. Isang sakit na bumubuo kapag naiintindihan na ng kaluluwa pero ayaw tanggapin ng puso. Tinawagan niya ang bangko. Robot ang sumagot. Tapos tao na. Sinubukan siyang tanungin ng representative. Sinabi nila online ginawa ang mga galaw. Wire transfer na malalaking halaga na umabot ng mahigit 4,800,000. Buo niya iyong pinaghirapan sa buong buhay, ipon niya, seguridad niya, tanging safety net niya. Saan napunta ang pera? Tanong niya, basag ang boses. Parang alam na niya ang sagot, pero kailangan marinig mula sa iba. Lahat po ay nailipat sa account na nakapangalan kay Jason Arturo Santos. Ma'am, sagot ng executive ng walang pakialam. Gusto ninyo bang mag-file ng fraud report? Hindi sumagot si Ellie. Binaba niya ng walang salitaan. Katahimikan ang bumalot sa bahay. Tanging tunog lang ang oasan sa kusina at ang ugong ng fluorescent bulb na malapit ng mamatay. Sa labas, tumutugtog ang ice cream truck ng pamilyar na kanta. Walang kamalay-malay sa bangin na bumuka sa loob niya. Tumunog ang telepono sa bahay. Yung luma na tinatago niya dahil ugali na. Hello, sabi niya, patag ang boses. Ellie, Mar, nakita mo ba yung Instagram ng Jason mo? Excited na boses iyon ni Aling Dory. Matagal niyang kapitbahay. Nasa Roma raw yon, anak, kumakain ng mamahaling pagkain kasama ang asawa at biyenan. Diyos ko, ang buhay nila parang artista. Parang mga movie star ang hitsura. Mahirap lunukin ni Ellie. Parang umalis ang kaluluwa niya sandali. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kwarto. Binuksan ang drawer kung saan niya tinatago ang lumang smartphone at hinanap ang profile ng anak. Hindi siya mahilig sa social media, pero sinusundan niya ito mula sa malayo. Parang sumisilip sa bintana ng buhay na wala na sa kanya. Ayan si Jason, ang nag-isang anak. Ang batang ipinanganak niya sa sakit at pinalaki mag-isa mula nang iwan siya ng tatay nito para sa ibang babae. Ang anak na ibinigay niya lahat, pati ang lupa ng magulang niya para makapagkolehiyo ito. Ngumingiti siya sa laawan, may hawak na baso, nakaputing polo na crisp, yakap-yakap si Tanya, ang asawa, at si Rhoda, ang biyenan na laging nakatingala sa kanya. Ang caption, Roma, bagong simula ko. Nararapat sa akin ito. At sa comment, sinulat ni Tanya, ang mabubuting bagay ay napupunta sa nagtitiis. Salamat sa lahat, Mama Inlaw. May money emoji. Hindi umiyak si Ellie. Hindi sumigaw o nambasag ng gamit. Nanindigan lang siya roon hawak ang cellphone na parang mainit na uling. Tapos, nang walang makapansin, ngumiti siya. Ngunit ibang klaseng ngiti iyon. Parang sa wakas na intindihan niya ang bagay na matagal niyang iniiwasang makita. Sa malayo, sa ilalim ng maulap na langit at sa mga cobblestone street ng Roma, itinaas ni Jason ang baso niya ng walang sala. Kita mo, sabi ni Tanya habang umiinom ng mamahaling alak. Mabutit kinuha natin ang pera. Mamamatay na rin naman yung matanda. Mas mabuti pagamitin natin bago mapunta sa hospital bills. Tumawa ng malupit si Rhoda, ang nanay niya. Walang alam yung matandang walang kwenta. Ni hindi nga alam kung ano ang eroplano. Wala namang silbi yung pera sa kanya. Walang imik si Jason. Tumingin siya sa kolisyum na nagniningning ang mata. Pero may gumugulo sa loob niya. Tahimik lang siya. Gaya ng natutunan niya noong bata pa siya at gutom. At sasabihin sa kanya ng nanay niya, magtiis ka muna, anak. Bukas meron na. Mas luma ang pakiramdam ng mga dingding ng bahay ni Ellie ng gabing iyon. Nasa lugar ang lahat, pero wala ng pareho. Sa estante ang mga larawan ni Jason, maliit pa, nasa preschool, unang uniform sa high school, araw ng graduation sa kolehiyo. Lahat ng ginawa niya, para sa kanya. Sa 18 anyos niya, ipinagbili niya ang singsing pangkasal para sa high school ni Jason. Sa 23, ibinigay niya ang lupa ng tatay niya.
Sa 30, tumulong siya sa kasal kahit hindi siya gusto ni Tanya. Nagluto siya para sa kanya, naglaba, naglinis, at lalo pa siyang lumayo. Nay, hindi mo na naiintindihan ang mundo ngayon. Sabi niya noon nang may paghama. Iba na ang takbo ngayon. May malalaking plano kami ni Tanya, at parte ka pa rin noon. Nay, pero hindi pwede nakakapit ka sa akin habang buhay. Isang linggo bago niya malaman ang pagtataksil, sinubukan ni Ellie na dalawin si Jason sa apartment nito sa Makati. May dala siyang tray ng pritong manok at kangkong na niluto niya mismo. Tinawag niya ang doorbell. Walang bumukas. Naghintay siya sa ilalim ng araw. Nakaupo sa bench ng 2 oras hanggang lumapit ang gwardiya. Naghahanap po kayo kay Mr. Jason Santos. Opo, nanay niya po ako. May instruction po kasi na huwag papasukin kung biglaan ang dating ninyo. Nalunok ni Ellie. At bakit po ganon? Hindi ko po alam, ma'am. Pero ganoon po ang bilin. Umuwi siya. Hindi siya sumakay ng bus. Gusto niya maramdaman ng hangin ang mukha niya, kahit mainit at marumi. Naalala niya ang bawat pagkain na ipinagkait niya sa sarili. Bawat madaling araw na overtime. Bawat sentimo na ipinag-ipon para sa anak. Nang gabing iyon, dumalaw si Aling Dory. May dala itong bibingka at kape. Matatag ka talaga, Ellie. Huwag mong pairalin sa puso mo ito. Bata pa si Jason. Baka magising din. Huminga ng malalim si Ellie. Malayo ang tingin. Sa tingin mo ba, Dory, nagsisisi ang mga anak? Naman. Kapag wala na ang nanay, doon nila makikita ang lahat. Sana hindi pa huli kapag nagising siya. At ano ang gagawin mo? Tumingala si Ellie. May iba sa mga mata niya. Bagong-bagong bagay. Ngingiti lang ako gaya ng itinuro sa akin. Kumunot ang noo ni Dory. Ngumiti. Anong ibig mong sabihin? Sobra na ang pagiyak ko, Dory. Ngayon may ngiti na lang ako ng tahimik, dahil wala na akong may iwan pang matatanggap nila. At kapag wala nang matatanggap ang isang babae, nagiging delikado siya. Samantala, papatakip na ang gabi sa Roma. Apalabas si Jason ng banyo nang marinig niya ang boses ni Tanya sa balkonahe na nagtetelepono. Nagawa na natin. Hindi man lang nalaman ng matanda. Nasa atin na ang pera. Bukas buksan na natin ang account sa Espanya at itatapon na natin si Jason. Naman. Akala niya magkasama tayo. Tanga. Tumigil si Jason. Hindi siya gumalaw. Parang nagyelo ang tubig sa balat niya. Walang imik. Bumalik siya sa kwarto na parang walang narinig. Humiga siya sa tabi ni Tanya na nagkunwaring tulog. Pumikit siya, pero may nagbago na, at hindi pa niya alam na darating pa ang pinakamasama. Sa South Central Los Angeles, naghahanda si Ellie ng tsaa na may luya. Makapal ang gabi, kumikislap ang ilaw sa kalye. Sa labas, nag-aaway ang mga aso sa basurahan. Sa loob, kinuha niya ang lumang notebook, yung ginagamit niyang pagsulatan ng mga resipi na hindi niya naluluto. May isinulat siya sa nanginginig na kamay. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng katahimikan ko. At masasakit ang katahimikan ko kaysa sa anumang sigaw. Tapos isinara niya ang notebook, humiga sa kama, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatulog siya ng walang luha. At habang natutulog siya sa mababang tahanan niya, ang anak niya sa hotel suite sa Roma, nag-check ng cellphone. May notification sa bangko. Account blocked due to suspicious activity. Ano ito? Bulong niya, nakatitig sa screen. Ang unang bitak ay nabuo na, at hindi pa alam ni Jason na ang nanay niya, sa katahimikan, nagsimula ng gumalaw. Minsan ang sakit ay hindi sumisigaw. Minsan ang sakit ay nakaupo lang, nagmamasid, at naghihintay ng tamang oras. At nagsisimula pa lang ang oras na iyon. Hindi pa lubusang umaalis ang gabi sa South Central. Mayroong malagkit na halumigmig sa pagitan ng mga yero at sirang bangketa. Gumising si Ellie sa madaling araw. Kumikiskis ang mga buto niya gaya ng dati. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nakaramdam ng katandaan. May bago na bumubulong sa loob niya. Hindi galit o lungkot. Isang determinasyon na hindi pa naranasan ng kaluluwa niya noon. Habang nagpapainit ng tubig sa gasera, tinititigan niya ang asul na apoy. Inihatid siya ng ugong ng singaw sa nakaraan. Sa unang araw na natutunan niyang mag-isa. 14 anyo siya nang magsimula siyang maglinis ng bahay sa subdivision sa Quezon City. Batang-batang dalaga na may masamang tirintas, maitim na balat, at mga kamay na nagkakaputok sa murang sabon. Sa edad na iyon, alam na niya ang pangalan ng lahat ng pantanggal ng mansa at kung paano tiklop ang damit ng amo nang hindi gusot. Sa gabi, pag-uwi niya, hindi na siya hinintay ng nanay niya. Tulog na ito. Ang tatay niyang wala ay umalis kasama ang babae sa beer house. Hindi umiyak si Ellie.
Nilunok niya lang at kinabukasan gumising siya bago tumilaok ang manok para pumasok ulit. 17 anyo siya nang mabuntis kay Jason. Ang tatay nito ay 3 taon mas matanda sa kanya. Nangako silang magpapakasal. Alisin niya raw siya sa buhay na iyon. 8 buwan lang sila. Noong malaman na lalaki ang Bobby, nawala ito. Umalis kasama ang babaeng nagbebenta ng kosmetiko at hindi na bumalik. Hindi umiyak si Ellie. Tinalian niya lang ang panyo, kinusot ang mukha, at lumabas para maghanap ng bagong bahay na lilinisin. Pinalaki niya si Jason mag-isa. Kinakarga sa likod habang naglalaba ng damit ng iba. Nang nagsimulang maglakad, tinuruan niya itong maglaro ng takip ng downy na parang kotse-kotsehan. Wala silang laruan, pero may kwento. Walang ref, pero may mainit na sabaw. Walang tea, pero may awit na kinakanta niya hanggang makatulog ito. Siya ang buong mundo niya. Noong 6 anyo si Jason, inalok ng isa sa mga kliyente ni Ellie na pag-aralin sa pribadong elementarya kung papayag siyang mag-full-time at tumira sa bahay nila. Hindi siya nagdalawang isip. Iniwan niya ang bahay nila, tumira sa maliit na kwarto sa rooftop ng mga amo. At bawat weekend tinatawid ang buong lungsod para makita ang anak. Hindi siya dumadating na walang dala. Minsan bagong notebook, minsan merienda lang. Pero laging may pusong handang makinig sa anumang gusto sabihin ni Jason. Lumipas ang taon at lumaki si Jason. Pinag-aralan ni Ellie kung paano isulat ang pirma niya. Nanginginig ang kamay. Para lang makapag-enroll siya bilang responsible adult sa mga papeles ng paaralan. Natuto siyang basahin ang reseta ng doktor at pagkatapos ay bank statement. Hindi siya marunong sumulat ng mahusay, pero sapat ang alam niya para hindi mapagkaitan. Ganoon ang akala niya. 16 anyo si Jason nang sabihin sa kanya, "Nay, kapag malaki na ako, bibilhan kita ng bahay na hindi na maarawan ang lamig." At sumagot siya ng walang pag-aalangan, "Huwag mo na akong bilhan ng kahit ano, anak. Huwag mo lang akong kalimutan." Dumating ang kolehiyo. Ipinagbili ni Ellie ang tanging lupa na iniwan ng tatay niya. Isang maliit na bukirin sa probinsya ng Quezon, kung saan lagi niyang pinapangarap magtayo ng maliit na bahay kubo. Ipinagbili niya ng mas mababa sa halaga dahil kailangan ni Jason bayaran ang matriculation. At gaya ng dati, hindi siya nagdalawang isip. Magiging accountant ang anak ko. Ipinagmamalaki niya sa mga kapitbahay. Makakalabas siya sa buhay na ito. At nakalabas nga siya. Pero hindi gaya ng inakala niya. Sa 3rd year niya nakilala niya si Tanya. Dalagang may straight na buhok, mahabang kuko, at ngiti sa magazine. Mula nang una niyang makita, may kumirot sa tiyan ni Ellie. Hindi dahil sa inggit o selos, kundi dahil may hitsura itong babaeng marunong lang kumuha, hindi magbigay. Galing si Tanya sa pamilyang nagpapanggap na mayaman. Ang nanay nitong si Rhoda, nagdadamit ng fake designer at nagsasalita na parang nag-aral sa Europa. Noong unang bumisita sila sa bahay ni Ellie, lihim na napangiwi. Ang ganda ng kulay. Very rustic ang walls, sabi ni Rhoda nang may sarkasmo. Si Tanya, nang makita ang kusina, bumulong ng bagay na hindi na makakalimutan ni Ellie. Hindi ko alam kung paano lumaki si Jason dito. Parang ampunan ito, hindi tahanan. Ngumiti si Ellie gaya ng dati. Pero may nasira sa loob niya. Lumipas ang taon at nakakuha ng pwesto si Tanya. Una, hiniling niyang huwag na masyadong bumisita si Ellie. Tapos huwag na magsalita sa mga desisyon nila. Tapos huwag na dumalo sa ilang family events dahil hindi bagay. Si Jason, nalilito at in love, unti-unting lumayo. Isang gabi, nakatira na kay Tanya, bumisita si Jason sa nanay niya. Ito na ang huling beses na bumisita siya nang walang paalam. Nagluto si Ellie ng adobong manok na paborito niya. "Nay, sabi ni Tanya masyado ka raw involved sa buhay namin. Hindi mo kami pinapalaki bilang mag-asawa. Gusto ko lang naman maging masaya ka rin, anak," sabi ni Ellie habang pinapanood lumalamig ang pagkain. "Hindi na kita kailangan alagaan, Nay," sagot niya na parang sinasadya masaktan siya. Lalaki na ako, at ang lalaki nakakalimot kung sino ang gumawa sa kanya. Hindi umiyak si Ellie. Tumayo lang siya, niligpit ang mesa, at sinabing iwi na lang niya ang natirang adobo. Ang mga sumunod na buwan ay sunod-sunod na mahinang pagtanggi. Sinimulan ni Tanya na pamahalaan ang pera ni Jason. Pinapirma siya sa bagong account. At sinabing huwag sabihin lahat kay Ellie. Ayon sa kanya, limitado ang isang Ellie na hindi makaintindi ng modernong buhay. Si Jason, nahuli sa ambisyon at emosyonal na manipulasyon, pumayag. Napansin ni Ellie ang mga bagay-bagay. Resibo sa bangko na hindi tugma, statement na hindi na dumadating, life insurance policy na hindi niya naalala na pinirmahan. Doon siya nagdesisyong makipag-usap kay Mang Walter. Si Mang Walter ang unang love niya,
Kapitbahay noong bata pa na naging abogado na matagal at ngayon nakatira mag-isa sa apartment na puno ng lumang papeles. At alaala, hinintay niya ito nang hindi sinasabi ang buo. Walter, paano ko malalaman kung may gumagamit ng pangalan ko sa kakaibang bagay? May problema ka ba, Ellie? Wala. Pero pakiramdam ko, hindi na anak ko si Jason. Tinitigan siya ni Walter ng mabuti. Hiniling ang ilang papeles na meron siya. At sa loob ng ilang linggo pinag-aralan ang galaw, dokumento, at transfer hanggang isang gabi inaya niya si Ellie sa bahay niya. Ellie, ginawa kang guarantor ni Jason sa joint account. Wala kang pinirmahan, pero naroon ang pirma mo. Pero hindi ako marunong sumulat maliban sa pangalan ko. Pinirata ang pirma mo, at unti-unti nilang kinuha ang pera sa lumilyon sa loob ng 6 na buwan. Walang imik si Ellie. Kinuha niya ang mga papeles, inilagay sa bag, at umalis ng tahimik. Nang gabing iyon, hindi siya pinatulog ng sakit. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanan. Hindi lang siya niloko. Aktibo ring kasama ang anak niya sa pagtataksil. Ninakawan siya ng sariling anak. Sa mga sumunod na araw, inayos ni Natanya at Rhoda ang biyahe sa Roma. Si Jason, walang matatag na trabaho, ipinagbili ang kotse at iminungkahi na gamitin ang ipon ni Ellie. Pamilya naman ang pera, sabi ni Tanya. Saka hindi naman gagamitin ng nanay mo. Huwag maging tanga. Hindi ko alam. Lahat yun ng nanay ko. At bakit niya inipon? Anak niya naman siya. Hindi mo ninanakaw. Inuuna mo lang kunin. Nagdalawang isip si Jason. Pero ginawa niya. Isang gabi mula sa komputer sa bahay. Inilipat niya ang buong pera. Mabilis niyang ginawa ng walang masyadong iniisip. Parang bumunot ng ngipin ng walang anesthesia. Natapos siya, huminga ng malalim, isinara ang laptop, at hindi na lumingon. Natuklasan ni Ellie ang pagtataksil kinabukasan. Hindi siya umiyak. Hindi sumigaw. Sumulat lang siya ng isang pangungusap sa notebook niya. Hindi namatay ang anak ko, pero namatay ang nanay sa loob ko. Mula noon, nagbago ang lahat. Tumanda pa ang katawan niya, pero tumigas ang espiritu. Iba na ang paglakad niya, mas tuwid ang likod. Nagsimula siyang tumawag, mag-check ng email, pumunta sa mga opisina. May inihahanda. Habang sa Roma, nilalakad ni Jason ang mga bato sa kalye. Akala niya nanalo siya ng isang bagay. Sa South Central Los Angeles, ang nanay niya ay nagtatagbi ng lambat na ibabalik sa kanya ang lahat ng kinuha nila. At si Tanya, plano na kung paano mawala ng walang bakas. Hindi alam ni Jason na hindi na ang dating Ellie ang nanay niya. Namatay na ang dating babae. Sa halip ay nanatili ang sugatang ina, pero gising na gising. At kapag nagising ang sugatang ina, walang impyerno na hindi niya tatawirin. Hindi na masakit ang pagtataksil. Ang masakit ay ang katiyakan na hindi siya nakita, na ginamit lang siya, naburado na siya na parang hindi siya nag-exist. Pero hindi handa si Ellie na mawala ng tahimik. Dahil ang katahimikan ng isang ina ay pwedeng pumatay rin. Walang sinabi si Ellie. Hindi noon, hindi sa susunod, hindi sa makalawa. Ang katahimikan niya ay hindi na ang uri na dumudugo sa loob. Matulis na katahimikan na iyon, ang nagmamasid, nagtatala, at nagkakalkula. Natuyo ang mga salita sa lalamunan niya na parang wala ng saysay. Dahil kapag naintindihan ng isang ina na napalitan siya ng maskara, hindi na siya sumisigaw. Nagbabago siya. Hindi napansin ni Jason ang pagkakaiba, o ayaw niyang mapansin. Masyado siyang abala sa buhay na pinapangarap niya. Buhay na hindi amoy sabong panlaba o kape. Buhay na ang boses na gumigising sa kanya ay hindi na nagsasabing, "Babi ko," kundi malinis, elegante, at walang laman na buhay. Nakapasok si Tanya sa mundo niya na parang dati niya itong may-ari. At siya, naakit, pinayagan siya. Naakit siya sa paraan ng pagsasalita nito ng mga salitang hindi ginamit ni Ellie, sa graceful na paglalakad sa mataas na heels, sa paraan ng pagre-refer nito sa mga bagay na parang lahat ay kanya. Pero sa likod ng madaling tawa at filtered photos ay isang sutil, malupit, at tumpak na makina. Alam ni Tanya kung ano ang gusto niya, at gusto niya ito ng mabilis. Pangalan, apelyido, account, at lalaking makakapagsustain ng harap niya. Ang unang komento ay nakadisgis na biro. "Honey, bakit parati na lang may opinyon ang nanay mo sa lahat? Ayokong lumaki ang anak natin sa poverty mindset," sabi niya habang nag-aayos ng kuko sa sala. Napatawa si Jason ng naiilang. Hindi naman sa gusto niyang magkaroon ng opinyon. Mahirap lang talaga siyang pakawalan ang kontrol. Ganyan talaga siya palagi. Hindi kontrol yan. Awa na disguised as love. Ang mga babaeng katulad ng nanay mo akala martir sila sa pagpapalaki ng anak mag-isa. Pero hindi nila alam na ang nakaraan ay hindi dahilan para ibaba ang iba.
Ayokong mangyari yan sa'yo, o sa akin, o sa mga anak natin. Unti-unti, nagsimula si Tanya na magdesisyon kung kailan sila pwedeng bumisita kay Ellie at kung kailan hindi. Una, busi raw sila, tapos mas mabuti raw sa public places. At sa huli hindi na raw siya comfortable pumasok sa bahay ni Ellie dahil amoy lumang bahay. Tinanggap lahat ni Jason. At tuwing tinatanong siya ni Ellie kung bakit hindi na sila madalas dumalaw, ibinababa niya ang ulo. Marami kaming ginagawa, Nay. Alam mo naman, trabaho, kasal. Tumango lang si Ellie, pero wala nang kamusmusan sa mata niya. Nagsisimula na siyang magdugtong-dugtong ng mga piraso. Parang mananahi ng punit na supot. Hindi nagdagal si Rhoda, nanay ni Tanya, na makisali, hindi kailanman may bastos na insulto. Pero palaging may maingat na piniling mga parirala na mukhang edukada, pero may tamang talas para sumakit. Miss Eleanor, pasensya na kung diretsa ako. Pero hindi mo ba naisip na lumipat sa mas decent na lugar? Matanda ka na. Hindi safe dito sa lugar na ito para sa edad mo. At sa dami ng ipon mo, makakabili ka naman ng mas maganda, di ba? Tinitigan ni Ellie si Rhoda sa mata. Hindi siya kumurap, walang imik, pero may bumigwas sa loob niya. Nang araw na iyon, naintindihan niya na hindi nila gusto siyang ilayo. Gusto nila hindi siya kailanman lumapit. Isang linggo sa family lunch na inayos ni Tanya. Nagdesisyon si Ellie na kausapin ang anak. Naghintay siya hanggang pumasok si Rhoda sa banyo at na-distract si Tanya sa cellphone. Tiningnan niya si Jason nang may parehong pagmamahal. Pero hindi na nanginginig ang boses niya. Anak, sigurado ka ba na tama itong babaeng ito para sa'yo? Napansin mo ba kung paano niya tingnan ka kapag hindi ka nakatingin? Kung paano niya ako sinasabi? Nalunok ni Jason. Tumungo si Tanya mula sa cellphone. Kakalabas lang ni Rhoda sa banyo. Nag-iba ang hangin na parang paparating na bagyo. At sumabog si Jason. Tama na. Nay, naiinggit ka kasi may ibang babae na ako ngayon. Hindi mo sasabihin, pero ganoon ang iniisip mo. Hindi mo matanggap na may mas mahalaga na sa akin kaysa sayo. Hindi si Ellie nagdepensa. Hindi man lang siya kumurap. Ibinaba niya lang ang tingin sa plato. Ibinaba ang tinidor. At sa katahimikang iyon, alam niya na wala na siya sa anak. Nang magpaalam sila ng hapong iyon, walang yumakap sa kanya. Pag-uwi, maingat niyang hinubad ang sapatos na parang ayaw niyang guluhin ang sinuman kahit mag-isa siya. Naupo siya sa kama at naalala ang huling beses na sinabi ng anak na, "Mahal kita," nang hindi niya hiniling. Hindi niya na matandaan. Ang mga sumunod na linggo ay impyerno na disguised as routine. Nagsimulang madalas dumalaw sina Tanya at Rhoda kay Jason sa opisina. Nagdadala sila ng lunch, nag-uusap ng negosyo, at nagmumungkahi ng investment. Isang araw, hiniling ni Tanya na ma-access ang account niya para mas maayos ang budget sa bahay. Magtiwala ka sa akin, sabi niya habang hinuhubad ang damit sa harap niya. O hindi ba tayo magkasama? Si Jason, nahuli sa pagnanasa at katangahan, pumayag gaya ng dati. Samantala, hindi na natiling tahimik si Ellie. Alam niyang may mali, pero hindi niya alam kung paano patunayan. Doon siya lumapit sa kapitbahay niya na si Brenda, babaeng naging accountant sa loob ng 20 taon sa pharmaceutical company at ngayon retired na. Nagtuturo sa mga bata sa barangay ng addition at subtraction. Brenda, may ipapaliwanag ka ba sa akin? Paano ko malalaman kung may gumagawa sa account ko? Kumunot ang noo ni Brenda. Anak mo. May access ka ba sa bank statements? Hindi na dumadating sa akin. At transfer. Hindi pa ako nakakapag-transfer kahit kailan. Ni hindi ko alam kung paano. Sa loob ng ilang gabi, tinuruan ni Brenda si Ellie kung paano pumasok sa bank portal sa cellphone, kung paano i-review ang movements, at kung paano makilala ang deposits at withdrawals. Noong unang beses niyang makita ang listahan ng transactions, parang bumagsak ang mundo kay Ellie. Malalaking halaga, kamakailang dates, transfer na kasabay ng mga araw na bumibisita si Jason o humihingi ng dokumento. Pera na umaalis ng walang paliwanag. May access siya. Humingi siya sa akin para raw sa papeles. Sabi niya para sa insurance. Ellie, hindi papeles yan. Pagnanakaw yan. Nasira rin ang puso niya, pero hindi siya umiyak. Sa halip, humingi siya ng notebook at sinimulang isulat ang bawat transaction. Araw, oras, halaga. Bawat sentimo na ninakaw ay may pangalan na nakakabit. Isang Biyernes ng gabi, nang akala niya wala ng pag-asa, may ipinakita pa si Brenda. Tingnan mo itong transaction. Pinirmahan ka raw dito para ma-activate ang joint account. Pero hindi pirma mo yan. Malupit na imitation. Hinawakan ni Ellie ang screen na parang bukas na sugat. Hindi man lang nila tinago. Music, ano ang gagawin mo? Isinara ni Ellie ang cellphone.
Huminga ng malalim, at sinabing, wala. Hindi pa. Samantala, sa Roma, nagsimula ng mag-alala si Jason. Hindi dahil sa konsensya, kundi dahil hindi na siya tinitingnan ni Tanya ng pareho. Nagbago na ito. Hindi na siya hinahalikan ng may gana. Oras-oras na lang sa cellphone at tumatawa mag-isa. At si Rhoda, hindi na nag-aabalang magkunwari na tinatanggap siya. Isang gabi, narinig niya ang usapan nila habang nagkunwaring tulog. Tapos na. Bakit pa magkunwari? Pagbalik natin, ibebenta natin lahat at iwan na natin siya. Kung malaman niya, mabagal naman siya. Hindi niya mapapansin. At kung mapansin man, iano naman, mamamatay na rin ang matanda. Sino ang magtatanggol sa kanya? Si Ellie sa Los Angeles ay nagsimulang gumalaw ng tumpak. Pumunta siya sa branch ng bangko, humingi ng complete statements, pinrint at inilagay sa sobre. Tapos pumunta siya sa Registry of Deeds para tanungin kung may ari-arian sa pangalan niya na hindi niya pinirmahan. Doon niya natuklasan ang mas malala. Sinubukan ni Jason na irehistro ang bahay niya bilang shared investment property gamit ang PEC. Hindi natuloy dahil sa technical error, pero sinubukan niya. Nang araw na iyon, hindi siya diretsong umuwi. Naglakad siya papunta sa lumang simbahan sa dulo ng barangay. Hindi man lang magdasal, upuan lang ang bench at tumingin sa altar. Bigyan mo ako ng pasensya, Diyos, hindi para patawarin siya, kundi para hindi ko siya sirain sa sarili kong kamay. Tinakpan siya ng katahimikan. Pagbalik, binuksan niya ang radyo, pinatugtog ang blues, at nagsimulang maggansilyo. Pero hindi damit ang ginagawa niya. Paghihiganti. Nahasik na ang mga buto ng kawalang utang na loob, at nagsisimula ng sumibol. Malapit na ang ani. Alam iyon ni Ellie. Nararamdaman niya sa mga buto niya, sa paraan ng pag-ihip ng hangin sa mga siwang ng pinto, na parang nagbabala na ang lahat ng inilibing sa katahimikan ay malapit ng sumibol. Mas magaan ang mga oras bago sumikat ang araw. Hindi na siya giniginhawa ng lamig. Binibilang na lang niya ang mga araw, hindi nang may pagkabalisa, kundi may estratehiya, may kalmado, parang dahan-dahang nagtatasa ng kutsilyo. Alam na gagamitin niya ito sa tamang sandali. Isang umaga, habang nagwawalis ng salagamit ang lumang walis tingting na matagal nang tumatagal, nagdesisyon siyang ilipat ang upuan para malinis sa ilalim. Sa ilalim ay dumi, maliliit na papel, tuyong ballpen, at isang puting sobre na napunit, masamang nakatiklop na nakalagay sa recycled plastic bag. Itatapon na sana niya nang hindi tinitingnan. Pero may sumigaw sa loob niya na tingnan niya. Una niyang binuksan ang plastic. May dokumento sa loob. Binasa niya ng 2 beses nang hindi lubos na naiintindihan kung ano ang nakasulat. Nakalista ang buong pangalan niya, address niya, at pirma na kamukha ng kanya. Tapos binasa niya ang header. Last Will and Testament. May sumakit sa dibdib niya. Naupo siya sa sahig na nakabukaka ang dokumento sa mga hita at binasa ulit. Isang testamento kung saan raw ibinibigay niya ang bahay at ipon kay Jason sakaling mamatay siya. At sa ibaba ang pirma, peke ang pirma niya. Naramdaman niya ang katahimikan ng bahay nang higit kaysa kailanman. Tanging oasan at malayong tahol ng aso ang sumisira sa katahimikan. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagulat. Pero sa pagkakataong ito, may talagang nasira sa loob niya. Hindi ang pagtataksil. Ang kumpirmasyon. Tinawagan niya si Mang Walter. Pumunta ka. Anong nangyari? Natagpuan ko ang kailangan mong makita. Makalipas ang 2 oras, nakaupo na si Mang Walter sa kusina niya na hawak ang dokumento. Binasa niya ng maingat, umiiling. Hindi lang illegal ito, delikado. Kung na-file ito, nawala sana ang bahay mo nang hindi mo alam. Sa tingin mo siya, tahimik si Mang Walter. Inilagay niya ang papel sa mesa. Hindi pirma mo ito, Ellie. At wala kang alam kung paano gumawa ng testamento. Halatang hindi mo gawa. Ang pinakaseryoso, draft ito, at kung may draft, baka may tunay na attempt na i-file ito. Tinitigan ni Ellie ang sariling mga kamay na kunot-kunot, pinagtagbi ng taon, pero matatag pa rin. Naalala niya ang araw na nabayaran niya ang huling buwan ng bahay. 30 taon ng paghihirap. Mga pagkaing pinainit na lang, sapatos na sirang-sira, trabaho sa pinakamainit na araw, paglilinis ng dumi ng iba, pagtitiis ng sigaw ng amo, lahat para magkaroon siya ng sarili, ng bagay na walang makukuha sa kanya. Gusto niya akong patayin sa papel. Sabi niya nang hindi itinataas ang boses. Tumingo si Mang Walter. Hindi niya alam kung metafora o literal. Matagal ang katahimikan sa pagitan nila na ang tanging tunog na lang ay ang pigsa ng kape sa kalan. At ngayon, ano ang gagawin mo? Ngumiti si Ellie, yung ngiting hindi pa kayang basahin ni Jason sa tamang oras. Ngayon, ililibing ko siya, pero gising.
Hindi pa nakakalipas ang 3 araw mula sa pagkatuklas na iyon nang tumawag si Yar Evans, ang internist sa health center, kung saan paminsan-minsan nagpapacheck up si Ellie. Kailangan mo pong pumunta, Miss Eleanor, ngayon kung pwede. Nanginginig ang mga binti niya. Naglakad siya papunta sa klinik na may parehong dignidad na hinaharap niya ang lahat sa buhay niya. Pumasok siya sa opisina na suot ang karaniwang damit, mahigpit ang panyo, at ang notebook kung saan niya isinusulat ang bawat tableta. Binati siya ng doktor ng magalang, pero walang pag-asa. Sa tingin nito ay may amoy ng paalam. May mga bagong blood tests kami at hindi maganda ang resulta. Walang imik si Ellie. Tinitigan niya lang ang isang punto sa dingding. Maliit na hugis ibon na basa. Ni isang luha, ni isang tanong. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Naiintindihan ko kung gaano kahirap mamatay ng may dignidad. Nahiya ang doktor sa upuan niya. May mga options. Pwede tayong magsimula ng chemotherapy. Pero hindi sigurado kung tutugon ka. Agresibo ang treatment at mahal. Mas mabilis ba akong mamatay? Hindi naman necessarily. Kung ganoon, ayoko. Ayokong abutan ako ng kamatayan na naka-hospital gown. Wala nang masabi ang doktor. Hindi pa niya nakita ang sinumang tumanggap ng balita ng sariling kamatayan ng ganoong kalmado. Tumayo si Ellie, kinuha ang bag, at bago umalis sa opisina, lumingon siya sa kanya. 6 na buwan ay sapat na. Para sa gagawin ko, higit pa sa sapat. Naglakad siya pauwi hindi dahil wala siyang pamasahe, kundi kailangan niyang maramdaman ang lungsod. Gusto niya bawat hakbang ibalik siya sa ugat niya, sa kasaysayan niya, sa layunin niya. Tinawid niya ang kalye kung saan halos masagasaan siya noon habang inihahatid si Jason sa preschool. Dumaan siya sa palengke kung saan siya nagtrabaho noon na naglilinis ng CR sa 41 araw. Kumaway siya kay Mang Teodoro, tindero ng shekes, nawala ng ngipin pero matalas ang memorya. Pagdating sa bahay, diretsong pumunta siya sa kwarto. Hinugot niya ang kahoy na kahon na nakatago sa ilalim ng kama. Sa loob ang notebook niya na may notes, clippings, resibo, hindi napadalang sulat, at lumang sobre kung saan niya inilalagay ang tanging larawan niya kay Jason noong bata pa ito na natutulog pa yakap ang binti niya. Tinitigan niya ito ng matagal, pagkatapos ay binuhay ang kalan, nagpakulo ng tubig, at habang tumataas ang singaw, bumulong siya sa sarili, tama na ang dasal. Simula na ng trabaho. Ang una niyang ginawa ay pumunta kay Mang Walter para mag-file ng preemptive complaint, hindi bilang ina, kundi bilang mamamayan. I-report nila ang pagpepeke ng pirma, ang attempt na gawin ang ari-arian, at ikakabit ang ebidensya. Pagkatapos ay hiniling nila ang temporary freezing ng bank account kung saan kinuha ni Jason ang pera. Para magawa ito, ginamit nila ang clause na nagpapahintulot sa pagtigil ng financial movements kung may suspicion ng elder financial abuse. Hindi madali, pero kilala ni Mang Walter ang mga butas-butas. Nawalan na siya ng paniniwala sa batas noon pa. Pero para kay Ellie, handa siyang buhayin ulit ang propesyon niya. Handa ka na ba sa darating? Tanong niya habang pinipirmahan ang papeles. Ipinanganak na akong handa. Hindi ko lang alam. Pagkatapos noon, pumunta si Ellie sa tindahan, bumili ng bagong notebook na pula ang cover, at sinimulang isulat ang magiging final log niya. Hindi para umiyak, kundi para i-document. Sa unang pahina, isinulat niya, sa anak kong si Jason, ipinanganak kita mula sa sinapupunan ko sa sakit. Ibinigay ko sa iyo ang buhay ko sa pag-ibig, at hinila mo ang dangal ko ng walang kura. Hindi ito paghihiganti. Hustisya ito. At hustisya na lang ang may iwan sa akin para makamatay akong mapayapa. Samantala, sa Roma, patuloy na nagkunwaring masaya sina Jason at Tanya. Araw-araw silang nag-upload ng larawan, gumagawa ng video na may filter, at ipinagyayabang ang mga plato na hindi man lang nila mabigkas. Pero lumalaki na ang tensyon. Hindi na si Tanya natutulog sa kanya. Si Rhoda buong araw na lang sa cellphone. At nakakaramdam si Jason ng isang bagay na lumalayo. Parang internal alarm na hindi tumitigil. Isang gabi, habang naghahanap ng flight confirmation sa email niya, natagpuan niya ang hidden folder. Automatic backup iyon ng messages ni Tanya sa ibang tao. Una niyang inakala spam, pero nang binuksan niya, binasa niya ang hindi niya dapat basahin. Tanya, halos meron na tayo lahat. Hindi pinaghihinalaan ng tanga. Contact at ang account. Tanya, tapos na. Pagbalik natin, iwan na natin siya. Contact. Kung malaman niya, Tanya, bahala siya. Mabubulok siya. Hindi ako makikipagstay sa taong amoy single mom na traumatized. Bumagsak ang tiyan ni Jason. Isinara niya ang computer, walang imik, at nagkunwaring tulog. Pero hindi niya maipikit ang mata ng gabing iyon.
At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naalala niya ang nanay niya, ang boses nito, ang tawag nitong, "Bobby ko," kahit mas matangkad na siya, ang arroz caldo niya, ang tawa niya sa lumang black and white sitcoms, ang paghipon nito sa noo niya kapag may sakit, at ang sinasabi nito, "Walang magmamalasakit sa iyo katulad ko." Gusto niyang tawagan siya, pero hindi niya ginawa. Si Ellie, sa kabilang banda, wala nang inasahan. Wala nang lambing sa paghihintay niya. Tanging pagpaplano na lang. Pumunta siya sa mga opisina, tumawag, at nag-activate ng immigration clause. Ipinahayag niyang suspicious ang mga transaction ni Jason. Mabagal ang sistema, pero na-activate. May inilabas na international alert para sa pagbabalik niya sa Amerika. Hindi siya ikukulong, pero papanagutin siya. Sa pulang notebook, isinulat ni Ellie, "Walang hustisyang mas kumpleto kaysa sa ibinibigay ng walang sigaw. Panonoorin ko siyang mawala ang lahat ng hindi ko man lang itinataas ang daliri. Hindi binabayaran ng karahasan ang karma. Inihahain ito ng may pasensya. At kaya ang pangalawang pagtataksil ay hindi na siya nasira. Ginawa siyang mas malakas, mas malamig, mas malaya. Namatay ang ina sa loob niya, pero nagising ang babae. Ilang araw na lang bago bumalik si Jason sa US. At wala siyang kalam-alam sa lindol na naghihintay sa kanya. Akala ni Jason impyerno ang lugar na may apoy, parusa, at sigaw. Hindi niya naisip na pwede itong malamig gaya ng mga bato sa kalye ng Roma. O kasing nakakahiya ng card na declined sa restaurant na puno ng turista. Nagsimula lahat sa Daniel sa payment terminal. Tapos isa pa at isa pa. Sa loob ng wala pang 48 oras, wala na siyang pera. Walang cash, walang active accounts, at dalawang babae na tumitingin sa kanya na parang pulubi na lang nila pinulot sa kalsada. Sumigaw si Tanya sa gitna ng kalye, sa harap ng dose-dose ng tao, na tumigil para manood. "Walang hiya kang tanga. Anong ginawa mo sa pera? Sabi ko sa'yo, huwag magtiwala sa nanay mong mahirap. Ngayon sinira mo kaming lahat." Sinubukan magsalita ni Jason. Pero kulang ang salita para ipaliwanag ang hindi niya naiintindihan. Alam niya lang may mali, na na-freeze ang accounts, na nakakabit ang pangalan niya sa International Financial Fraud Investigation, at kailangan niya mag-report sa American Embassy kinabukasan. Nang gabing iyon, tiningnan siya ni Rhoda na may halo ng paghamak at inis. "Sinabi ko sa'yo, Tanya, kahit panghugas ng plato, hindi kaya na mahirap na yan. Pupunta ako ng hostel. Hindi ako matutulog sa basurahang ito." Sumunod si Tanya. Ni isang salita, ni paalam. Naiwan si Jason sa hotel room na mag-isa, na may kalahating walang laman na maleta, at ang ugong ng pagtataksil sa tenga. Samantala, sa Los Angeles, hinabi ni Ellie ang mga huling sinulid ng plano niya, na parang kumot sa taglamig. Sakto lahat. May saysay ang bawat galaw. Tinulungan siya ni Mang Walter na tipunin ang mga dokumentong kailangan para ma-activate ang International Capital Block, gamit ang reklamo ng fraudulent use ng accounts ng matanda. Nakipag-ugnayan siya sa dating kakilala ni Walter, si Mr. Ernest, federal agent sa Juarez Criminal Investigation Division, at nagawa nila mag-activate ng alert para sa illicit fund withdrawal, na nangangahulugan ng mandatory review sa pagpasok ni Jason sa teritoryo ng US. Hindi ito paghihiganti. Walang galit. Hustisya. Sa pulang notebook niya, isinulat niya, "Minsan kailangan ring sumakit ang pag-ibig ng ina, hindi dahil sa galit, kundi para sa aral, dahil ang pinapayagan ay paulit-ulit, at ang paulit-ulit ay nabubulo. Hindi ko isinilang na magnanakaw, pero ginawa siya ng mundo. At kung ako ang magiging preno sa kanya, ganoon na lang." Si Brenda ang kasama niya ng tahimik sa maraming procedures. Hindi na siya kapitbahay lang. Naging kasabwat na siya. Hindi ba masakit, Ellie? Siyempre masakit. Parang hinuhubaran ang sariling balat. Pero may mga sakit na gumagaling. Ang pagdinig sa embassy ay isang palabas ng kahihiyan para kay Jason. Pinapasok siya sa malamig, walang bintang kwarto na may batang abogado at tagasalin na nagsasalita ng mekanikal. Ipinaintindi sa kanya na may active complaint sa US, na na-freeze ang funds sa preemptive order, at kailangan niyang panindigan ito pagbalik. Umalis si Jason na talunan ang mukha. Naramdaman niyang gumuho ang lahat. Naalala niya ang nanay niya. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naalala niya ang boses nito, ang tingin nito, at alam niya na alam nito na galing sa kanya ang lahat ng ito. At pagkatapos, parang batang naligaw, tinawagan niya ang numero nito. "Nay," sabi niya pagkasagot nito. Sa kabilang linya, si Ellie ay nasa kusina naglalaban ng black eyed peas gamit ang lumang salaan na parang walang nangyayari. Kilala niya agad ang boses. Nanginginig ang kamay niya, pero hindi sapat para maibagsak ang cellphone. "Nay, anong ginawa mo?"
Kinuha nila lahat sa akin. Mag-isa na ako. Umalis si Tanya. Si Rhoda rin. Sabi nila ikaw ang may gawa nito. Tahimik si Ellie. Huminga ng malalim at sumagot ng may kalmado. Matatag na boses, na parang nagsasalita mula sa lugar na hindi na maaabot ni Jason. Hindi ko kinuha ang sayo, anak. Tinigil ko lang ang kinukuha mo sa akin. Nay, gusto nila akong ikulong. Sabi mo palagi kang andyan para sa akin. Naroon ako hanggang hindi ka na naroon para sa sarili mo. Please tulungan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Matuto ka. Binaba niya. Wala siyang ibinigay pa. Walang luha, walang sorry, walang paliwanag. Ito ang unang beses na pinayagan niya ang sariling isipin na kailangan ring magdusa ang anak niya para maintindihan. Dahil minsan mas marami ang natututunan sa sakit kaysa sa pag-ibig. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Ellie, hindi dahil sa dalamhati, kundi dahil naupo siyang magsulat ng liham sa kanya. Hindi ito pamamaalam. Ito ay emotional testament. Liham na iwan niya sa huling pahina ng pulang notebook. Para sa kanya, para kapag bumalik siya. Pinakamamahal kong Jason, ikaw ang dahilan kung bakit ako gumigising tuwing umaga. Ikaw ang laban ko, ang lakas ko, ang ipinagmamalaki ko. Ibinigay ko sa iyo ang meron ako at wala ako. Ipinag-guide ko sa sarili ko ang pagkain, pahinga, at kasama para sa iyo. At hindi ko pinagsisisihan. Ginawa ko iyon sa pag-ibig. Pero nakalimutan mo kung sino ka. Napaligiran mo ang sarili mo ng mga multo sa mamahaling pabango. At sa kanilang pagnanais na patayin ako, habang buhay pa ako, napilitan akong magising. Hindi kita kinamumuhian. Hindi ko kaya. Pero hindi na ako ang babaeng naghihintay ng tahimik na maalala siya ng anak. Ngayon ako na ang nagtuturo sa iyo, kahit masakit. At kung sakaling magsisi ka talaga balang araw, narito ang liham na ito. Hindi para iligtas ka, kundi para hindi mo masabi na walang nagbabala sa iyo. Sa dulo ng liham, gumuhit siya ng maliit na puso. Ito ang pinakamatamis na natira sa kanya. Gumala si Jason sa mga kalye ng Roma nang walang patutunguhan. Natulog sa murang hostel. Minsan kumakain, minsan hindi. Wala siyang matawagan. Hindi na sumasagot si Tanya at Rhoda. At alam niyang ang pagbabalik niya sa US ay hindi landing. Crash iyon. Sa wakas, sumakay siya ng return flight, takot, nahihiya, malamig ang buto. Alam niyang may naghihintay sa kanya. Hindi yakap, kundi mga utang na hindi pa nababayaran. Si Ellie, sa kabilang banda, handa na. Lumala ang kalusugan niya. Pero mas malinaw kaysa kailanman ang kaluluwa niya. Nag-ahit siya ng ulo bago pa kunin ng tsemo ang buhok niya. Ginawa niya iyon sa banyo niya gamit ang gunting pangtahiyan. Tumingin siya sa salamin at sinabing, "Ngayon kamukha ko na kung sino talaga ako." Si Mang Walter ang kasama niya sa huling appointment sa doktor. Kinumpirma ng doktor na mabilis ang pag-usad ng cancer. Tumango siya. "Alam mo," sabi niya, "hindi ako natakot mamatay. Ang sumakit sa akin ay hindi makakaalis ng mapayapa. Pero ngayon alam ko na alis akong panatag ang lahat." Nang gabing iyon sa kama niya mag-isa, naramdaman ni Ellie ang matinding sakit sa dibdib. Napaluhod siya, pero hindi siya tumawag kahit kanino. Niyakap niya lang ang sarili, binubulong ang pangalan ng anak, hindi bilang reklamo, kundi bilang paalam. Ang katahimikan ng bagyo ay ganoon lang, ang eksaktong sandali bago ang pagbagsak. Ang peke na katahimikan na nauna sa hindi may iwasan. Pero hindi natakot si Ellie sa wakas dahil nagawa niya ang dapat niyang gawin. At si Jason ay malapit nang harapin ang mga labi ng buhay na siya rin ang sumira. Nang lumapag ang eroplano sa US, wala nang emosyon si Ellie. Hindi siya nasurpresa sa welcome ng kaptain o sa halo-halong wika sa airport announcements. Wala siyang pakialam sa glass ceiling o sa mga dayuhang mukha. Hindi siya nagbiyahe para mamangha. Nagbiyahe siya para isara ang isang siklo. Hindi bilang ina, kundi bilang saksi. Halos 70 anyos na, nanginginig ang katawan niya. Pero hindi sa takot. Bahagi na ng tanawin ang pisikal na sakit. Ang nagpapanatili sa kanya ay layunin. Ipinagbili niya ang ilang gamit para makabili ng tiket. Ang blender, ang malaking salamin sa sala, at singsing na tinago niya mula ng bata pa si Jason. Hindi siya nagsisi. Walang halaga ang gastos kumpara sa emosyonal na kalayaan na hinintay niya. Sa airport, si Mang Walter ang naghihintay. Isang araw na mas maaga siyang dumating para ihanda ang lahat. Gumamit siya ng koneksyon, nag-process ng permit, at inayos na makadalo si Ellie sa embassy kapag nag-testify si Jason. Hindi kinakailangan sa batas, pero ang consular official ay matandang kaibigan at anak din ng single mother. Naiintindihan niya ang kahilingan ng hindi na kailangang magpaliwanag ng matagal. Nang makita siyang dumating,
Tinanggal ni Mang Walter ang sombrero niya. Hindi ka kamukha ng babaeng haharap sa anak niya. At hindi ka rin kamukha ng retired lawyer. Sagot ni Ellie nang hindi diretsong tumitingin sa kanya. Sigurado ka ba dito? Buhay pa ako. Sapat na iyon. Naglakad sila papunta sa kotse. Sa biyahe, sinubukan ni Mang Walter na pagaanin ang tensyon ng ilang kwento. Pero hindi sumabay si Ellie. Wala siya roon para makipag-usap. May huling gawain siya. Sa bag niya, may dalang makapal na dilaw na sobre na hindi materyal ang halaga, kundi walang hanggang bigat. Samantala, sa isang hotel room sa kabilang parte ng lungsod, nakatayo si Jason sa harap ng salamin. Malalim ang mata, gusot ang balbas, at ang ekspresyon ay nasa pagitan ng pagod at panik. Pupunta siyang magpresenta sa American Embassy para pumirma ng official declaration na maghihiwalay sa kanya sa joint accounts sa nanay niya. Pero alam din niyang sa paggawa nito, aminin niyang pinamahalaan niya ang accounts na yon gamit ang peke. Kapalit nito, pumayag ang embassy na hindi siya arestuhin, pero ay rehistro siya sa economic watch list, at ang pagbalik niya sa US ay conditional. Kailangan niyang magpresenta sa Financial Authority pagkadaka sa lupa ng Amerika. Nang bumaba siya sa lobby ng hotel, nakita niyang naghihintay si Tanya. Suot nito ang madilim na salamin at pulang koot na mukhang hiniram. Hindi nagpapakita ng pag-ibig o galit ang mukha niya. Convenience lang. Lete ka, sabi ni Tanya nang may inis. Hindi ko alam na darating ka. Hindi mo rin alam na sobrang useles mo pala. At nandito tayo. Ano ang gusto mo? Makita kang mahulog. Napasinghot si Jason. Hindi na siya nasaktan sa sinabi niya. Ang sumakit ay pinayagan niya ang sariling hubugin ng babaeng itinuring siyang disposable. Pagdating sa embassy, inakay sila ng mga opisyal sa puti. Tahimik na waiting room na may metal na upuan. Ngumanga si Tanya na parang nasa mall. Pinagpapawisan si Jason. Bawat minuto ay parang oras. Tapos bumukas ang pinto at pumasok si Ellie. Suot niya ang gray sweater, mahabang palda, at dark blue scarf sa balikat. Manipis na ang buhok niya na natatakpan ng itim na bandana. Dahan-dahan siyang lumakad pero tuwid. Hawak niya ang dilaw na sobre sa mga kamay niya. Nang tumawid siya sa kwarto, nagtagpo ang mata nila ni Jason. Bigla siyang tumayo. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, nangangatal ang boses. Dumating ako para panoorin kang pumirma. Hindi bilang nanay, bilang saksi. Tumawa ng malupit si Tanya. Ang sweet. Dumating ang matanda para sa final show niya. Tiningnan siya ni Ellie, hindi galit, kundi awa. Kinuha ninyo lahat ng meron siya, sabi niya ng mahina. Pero tinuro ko sa kanya ang hindi ninyo makukuha ulit. Patawad. Tumawa si Tanya. Patawad, ma'am. Failure ang anak ninyo. Pinalaki ninyo siyang parasite. Hindi, pinalaki ko siyang mabuting bata. Ginawa ninyo siyang ganyan at pinayagan niya kayo. Napapikit si Jason. Hindi na niya kaya. Nay, hindi ko alam kung kailan ako nawala sa sarili ko. Lumapit si Ellie, inabot ang sobre. Narito ang mga larawan mo. Yung una nang natuto kang maglakad at magsulat. Narito ang unang liham mo kay Santa Claus. Minsan humingi ka sa akin ng bisikleta. At sinabi ko lang kung makakuha ka ng uno sa math, at nagawa mo. Tinupad ko ang pangako ko, anak. Kinuha ni Jason ang sobre. Nanginginig ang kamay. At narito rin ang liham na isinulat ko sa iyo. Hindi para iligtas ka, kundi para hindi mo masabi na walang nagbabala sa iyo. Naupo sila. Pumasok ang embassy official at ipinaliwanag ang procedure. Pumirma si Jason. Sa sandaling iyon, nakunan ng kamera ng American tourist na naghihintay ng pasport ang bahagi ng huling dialoge. Nakunan si Ellie na nakatayo, basa ang mata, nagsasabing, ikaw ang buhay ko, pero hindi ako ang buhay mo. Ngayon naiintindihan ko na. Hindi ka ipinanganak para mahalin ako, kundi para maging salamin ko. Ang recording ay na-upload sa social media ng araw ring iyon. Sa ilang oras, naging viral. May mga comment mula saan mang panig. Queen ang nanay na yan. Ganyan magturo ng aral ng walang karahasan. Hindi tumatanda ang dignidad. Hindi na maangat ni Jason ang ulo. Tiningnan siya ng official ng may awa. Tapos na. Pwede na kayong umalis. Kayo rin po, ma'am. Umalis na si Tanya. Hindi siya naghintay kahit kanino. Umalis siya ng ganoon na lang ng walang sorry, walang kaluluwa. Sa pag-uwi sa hotel, tahimik na naglakad sina Ellie at Jason sa makitid na kalye sa Roma. Sa isang sulok, tumigil siya. Dito na tayo maghihiwalay. Nay, sinubukan niyang sabihin. Pero pumutok ang boses niya. Ibinigay ko sa iyo lahat ng meron ako. Pati ang katahimikan ko. Ngayon ibinibigay ko sa iyo ang tanging ayaw mong tanggapin, ang katotohanan. Mapapatawad mo ba ako?
Pinatawad na kita. Ang problema, hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. May magagawa ba ako? Buhayin mo ang ginawa mo at gawing makabuluhan. Lumiko si Ellie at dahan-dahang umalis. Hindi niya na siya ulit nakita. Nang gabing iyon, binuksan ni Jason ang sobre sa kwarto niya. Naninilaw na pero buo ang mga larawan. Ang liham na isinulat sa blue ink ay amoy lavender. Nang matapos niyang basahin, bumagsak ang mundo sa kanya. Lumuhod siya sa sahig at umiyak na hindi pa siya umiyak mula noong bata pa siya. Hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa hiya. At alam niyang nawala sa kanya ang bagay na hindi na niya maibabalik. Ang dignidad ng isang ina. At ang hustisya, kapag galing sa pinakanagmamahal sa iyo, ang pinakamabigat sa lahat. Tahimik na bumalik si Jason sa US. Walang maleta, walang pangako, walang tagumpay. Dumaan siya sa customs na parang multo. Walang kamera, walang pamilya na sumalubong, walang nagtatanong sa kanya. Ang tanging dala niya ay ang dilaw na sobre na may larawan ng pagkabata niya at ang liham na iniwan ng nanay niya. Ang iba, nawala na lahat. Mas kulay abo kaysa kailanman ang airport sa Los Angeles. Mabigat ang hangin, makapal, na parang lumulutang ang sala niya sa himpapawid. Wala siyang pupuntahan. Hindi na sumasagot si Tanya sa tawag. Zinablock ng biyenan ang lahat ng kontak niya. At ang dating office mates ay nagkunwaring hindi siya kilala. Na-expose siya sa social media, tinawanan ng libo-libo. Tinatakan bilang walang utang na loob na anak na nagnakaw sa nanay para dalhin ang asawa at biyenan sa Europa. Nilakad niya ang mga kalye ng barangay kung saan siya lumaki. Pareho pa rin ang South Central. Parehong lubak, parehong graffiti sa pader. Parehong tindera sa takip silim. Pero may bagay sa loob niya na hindi na pareho. Bawat kalye ay may alingaungaw, alaala, sisi. Dumaan siya sa dating paaralan. Naalala niya nang ihatid Hasyan siya ng nanay niya. Amoy bleach ang apron at suot ang sapatos na sira na. Palagi niyang sinasabi, hindi ka magtatapis ng sahig katulad ko. Magkakaroon ka ng sariling desk at suite mo. At nagkaroon nga siya sandali, hanggang ipinagpalit niya ito sa kasinungalingan. Nakabalik na si Ellie. Nag-iisa siyang bumalik. Hindi niya kailangan ng kasama. Buhay niya ay buhay na sa piling ng katahimikan niya. At hindi na mabigat sa kanya. Nanirahan ulit siya sa bahay niya na may bitak sa pader. Paehong semento sa sahig. At yung lumang rocking chair na umaangil kapag umuugoy. Nanirahan ulit siya sa buhay niya na parang bumabalik sa lugar na hindi niya dapat iniwan. Nagdala si Mang Walter ng gamot. Si Brenda ang nagluto ng sabaw para sa kanya. Ang pinakamalapit na kapitbahay ay nagbantay sa kanya ng kusang loob. Hindi dahil hiniling niya, kundi dahil ang dignidad ay pinararangalan habang buhay pa. Naging alamat siya sa barangay. May mga batang akala nagbiyahe siya para parusahan ang masama. May akala siya mangkukulam. May akala hinarap niya ang mafia. Ilan lang ang nakakaalam ng totoo. At wala silang sinabi. Hindi nagaanong nagsalita si Ellie. Nakikinig siya ng blues tuwing hapon. Minsan mula sa pintuan pinapanood niya ang mga bata sa barangay na naglalaro. Tumatawa siya kasama nila. Nagbibigay siya ng candy. Nakikinig ng mabuti kapag nagsasabi sila ng kasinungalingan ng pagkabata. Nakabalik niya ang kapayapaan niya, pero hindi ang lakas. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy ang pag-usad ng cancer. Bawat linggo mas mahina ang hitsura niya. Maluwag na ang damit. Mas nanginginig ang kamay. Pero hindi siya tumigil sa pag-ikot sa bahay niya. Hindi niya pinayagan ang sarili na bumagsak. Isang linggo ng umaga, lumakad si Jason papunta sa pintuan. May dala siyang supot ng donuts. Buong gabi niyang pinag-isipan kung pupunta ba siya. Hindi siya nakatulog o kumain. Pero may bagay sa loob niya na humihingi. Hindi niya inasahan na bubuksan niya ang pinto. Gusto niya lang makita siya, kung humihinga pa siya. Mula sa kabilang bangketa, nakita niyang nakaupo siya sa rocking chair niya. Suot ang lumang sweater at shawl sa balikat. Payat na ang mukha, pero hindi talunan. Ngumingiti siya sa mga batang naglalaro malapit. May isang bata na nagbigay sa kanya ng bulaklak mula sa park, at niyakap niya ito na parang dugo niya rin. Hindi tumawid si Jason sa kalsada. Tinitigan niya lang siya. May buhol sa lalamunan niya, dahan-dahang lumakad, iniwan ang supot ng donut sa porch, at umalis. Hindi tumingala si Ellie, pero naramdaman niya siya. Hindi niya binuksan ang pinto. Hindi ng araw na iyon. Sa mga sumunod na linggo, bumalik si Jason, palaging paehong oras. May iniiwan siya. Bulaklak, tinapay, note na walang pangalan. Hindi siya nangahas na kumatok. Hindi siya humingi ng pasok. Wala siyang karapatan. Nagbabayad lang siya nang hindi alam kung matatapos ang utang. Isang gabi, kinuha ni Ellie ang pulang notebook niya.
binuksan sa huling pahina, at sa nanginginig na kamay, isinulat ang huling tala niya. Hindi ito mahaba, sapat lang, gaya niya. Anak ko, ang pag-ibig ay hindi hinhingi, ibinibigay. At kung natutunan mo na iyan, hindi ka na nawala. Huwag mo akong hanapin kapag wala na ako. Narito ako sa bawat pagkakamali na pipiliin mong huwag ulitin. Sa bawat kabutihang gagawin mo nang walang hinihintay pabalik. Kung gusto mong mapatawad ang sarili mo, simulan mo sa iba. At kung makikita mo pa ang nanay mo sa mata ng ibang babae, huwag mo siyang saktan. Iyon ang magiging katubusan ko. Pinirmahan niya ng buong pangalan. Tiniklop niya ang liham, inilagay sa sobre, at isinula sa itim na tinta, para kay Jason. Ang umaga na tumigil ang paghinga niya ay maliwanag. Sumisikat ang araw sa mga bintana. Sa kandungan niya ang pulang notebook, ang sobre, at kumot na ginansilyo ng sariling kamay. Natagpuan siya ng mga kapitbahay na napaligiran ng mga bulaklak na iniwan ng mga bata. May katahimikan sa mukha niya na bihirang mapeke. Walang drama, walang sigaw, tanging kapayapaan pagkatapos ng bagyo. Si Mang Walter ang unang dumating. Tinitigan niya siya ng tahimik. Dahan-dahang isinara ang mga mata. Hindi siya umiyak. Alam niyang ayaw niya ng luha. Alam niyang namatay siya gaya ng pamumuhay niya ng may dignidad. Si Brenda ang naghanda ng burol kasama ang mga kapitbahay. Simple pero puno ng pag-ibig. Hindi nila tinanggap ang malalaking wreath, bulaklak lang sa park, mga drawing ng mga bata, at mga kantang mahilig niyang pakinggan. Hindi si Jason ipinaalam, pero alam niya. Alam niya nang magbago ang hangin at may nawala sa dibdib niya. Tumakbo siya papunta sa bahay, nakita ang bukas na pinto, at dahan-dahang pumasok. May mga kandila sa sala. Walang pumigil sa kanya. Walang yumakap sa kanya. Lumapit siya sa katawan ng nanay niya. Lumuhod siya. Hinawakan niya ang mga kamay. Malamig na. Sa tabi nito, natagpuan niya ang sobre na may pangalan niya. Binuksan niya. Binasa niya ang bawat salita ng malakas na bulong mag-isa. Umiyak siya, pero hindi gaya ng dati. Umiyak siya ng tahimik katulad niya. Sa isang sulok ng kwarto ay bukas na kahoy na kahon. Sa loob ang larawan niya noong bata na may sulat sa likod. Naniniwala pa rin ako sa'yo, anak. Kinuha ni Jason ang larawan, idiniin sa dibdib, pagkatapos ay lumabas sa bakuran. At naupo sa upuan kung saan dati umuupo ang nanay niya. Tumingala siya sa langit at naintindihan niyang nawala sa kanya ang nanay niya. Pero marahil makikita pa niya ang sarili niya. Makalipas ang ilang araw, sinabi ng kapitbahay na ang lalaking may dalang donuts ay nanirahan na sa bahay. Wala siyang bagong muebles o luho, walang bisita, tanging lumang upuan, pulang notebook, at larawan sa estante. Ang mga umaalis ay nag-iwan ng espasyo. Ang mga nananatili minsan pinupuno ito ng alaala at minsan ng katubusan. Nagustuhan mo ba ang kwento? At saang lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa comment. Kung nagustuhan mo ang kwento, pwede mo akong suportahan sa pag-send ng super thanks para makapaglabas pa ako ng maraming kwento katulad nito. Maraming salamat sa matamis ninyong suporta. Excited ako sa mga comment ninyo sa kwento. Sa screen, makikita ninyo ang 2 bagong life stories na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita tayo sa susunod na life story na may pag-ibig at respeto.